speaking of pagmumura, baka kung Duterte apelido mo, makalusot ka. Kasi dalawang Duterte abogado yung mura ng mura pero parang walang parusa sa kanila Ang sabi niya, I'm just quoting hindi po ako nagmumura. Lahat, yun ang sabi niya. Diba? Biluman mo yung background. Oo. Madali yung background. Nanlilisik yung mata. Diba? Pero nanampak ng sheriff na nag-i-implement ng court order. Alam mo, sa totoo lang sa akin, medyo masakit sa legal profession na babuy na yung legal profession ng iilang tao. No? Pero unscathed, untouched, will get away with it scot-free and still attempting to get away from accountability. Again, even if the process is the sacred process of impeachment, sagrado po ito Hindi po dapat ito binabastos ng ganito. Hindi po dapat na para bang hindi sinasagot yung mga paratang, lalong-lalo na kung malinaw yung ebidensya. Ang nilinaw na ng ebidensya, 0 yung dineclare sa SALN, 'di ba, na cash, tapos 6 billion yung labas-pasok. Binababoy lagi yung accountability. Pero apelido mo Duterte, no? So sa akin masakit 'yun bilang isang abogado, no, na ganyan na parang napipili kung sino lang ang subject sa disciplinary action, and it's a private lawyer din, no? So napunta lang ako diyan kasi pinag-iisipan ko nang simula kagabi na para bang yung private lawyers are right now subject to a lot of requirements, a lot of expectations, a lot of mandate, no, na sinusubukan naman i-uphold bilang tao, no, pero bawal magalit, bawal magmura, pero yung makapangyarihang si Sara Duterte pwede. So ako, nasaktan ako doon sa desisyon na yon, no? At ang tagal kong pinag-iisipan ay, alam mo, kami ni Jess, magkakilala na kami noon pa niyan Noon pa, college pa lang kami, we come from the same debate community, no? And we don't always agree. Pero I feel like sobrang excessive noong penalty sa kanya na pati ba sa aming mga ordinaryong tao or ordinaryong abogado, ano ba ito? Chilling effect ba ito? Hindi na ba tayo pwedeng magsalita at magmura sometimes out of frustration in politics, no? But sila may lisensya. Actually, tinan mo kung si Sara Duterte kaya minura-mura ako at minura-mura si Jess Falsis, no? Hindi kami pwedeng mag-retort back kasi parang kami mapaparusahan, pero si Sara Duterte right now hindi pa napaparusahan despite the fact that she was doing everything in broad daylight. Kung meron dito nakakasama sa legal profession, di ba, dapat yung nagmumura na vice president na nakita ng lahat. Yung kay Jess Falsis, marami man lang siya followers, hindi naman nakikita ng lahat pero yung vice president nakikita ng lahat example yun sa ating sa lahat, sa mga kabataan. Tsaka hindi excuse na panasa larangan siya ng politika at pwedeng bigyan siya ng leeway to be excessive in her language. Actually, dapat mas mataas yung standard sa mga Duterte, na mga abogado, dahil lingkod bayan sila. Yan ang problema, no? Magtapatuan na tayo rito, Dr. Dino, Attorney Dino. Talagang kabastos na yung pinagsasabi ng mga Duterte, diba, dati pa? At talagang binirate nila yung code ninyo. Ang tanong dyan, bakit wala pang parusa sa kanila? Yan ang napakalino ng tanong Kahit alam nilang lahat, di ba? Patayin lahat yung mga yan. PI mo, Laila de Lima, PI kayong mga mahihirap, PI ka po, at si Mayor dapat ang nauna, PI ang Diyos, ginamit ko ang daliri ko dun sa katulong ba yun? Yung sabi niya? Yung barilin sa vagina, yung mga Amazona. Oo, yung mga barilin sa mga sa vagina, hindi nga vagina pa yung gamit, di ba? Yung talagang crass pa na language, no? And all of these things are in broad daylight using the presidential pulpit. Pero nung hindi siya presidente, there was no action whatsoever. So ako parang sa akin lang, nasaktan talaga ako bilang isang abogado na yung ganong klaseng mga abogado, it's as if they get away with all the things that they're doing scot-free because they're Duterte, because they're powerful. And if there is and if there's a violation of our doctrine na the law applies to all, and then nakapiring si Lady Justice, nagtataka pa rin ako, and I think it's a legitimate question to ask, why, kung nakapiring si Lady Justice, bakit yung mga Duterte hindi pa rin tinatamaan ng kahit na binababoy, hindi lamang yung ating sistema, hindi lamang yung ating bansa, pero yung legal profession. Yung legal profession ang nabababoy dito every single time na pinapayagan sila na nagmumura, nananapak ng sheriff, at kung ano-ano pang mga kabastusan, kabalustugan. Pero wala Duterte sila.
before we go back to the issue of the Senate, no, gusto ko lang dagdagan, no, kasi talagang ano rin, nagpupuyos ako dyan. Di mo na ako abogado, pero pag nakikita mo yung double standard, nakakagigil. No? Ito lang, no, with due respect sa ating mga mahistrado, subukan kaya nilang sabihin yung mga katagang binibitawan ng mga Duterte, ng mga abogado. Yung pagmumura ni Sara Duterte, ni Rodrigo Duterte, gawin nila in public. Tapos pagbantaan nila, napapapatay yung presidente, first lady, at saka House Speaker ng panahon na yon. Subukan natin kung hindi sila matanggal. 'Di ba? Correct. Clearly kasi, violation yon. Gamitin niyo yun. 'Di ba? Hindi ba kayo mahiya sa mga sarili niyo na kayo, mga abogado o mahistrado, at gagawin niyo yun? Bakit yung mga Duterte? Anong pinagkaiba nila? Yung apelido o yung kapangyarihan? Ilang. Yan, malinaw talaga na sa akin nga, 'di ba? In sometimes as advocates, we're not judges, 'di ba? I understand iba expectations of judges, 'di ba? We ask for human understanding when we do our advocacies. We advocate for clients, we advocate for causes. That language is important, 'di ba? The use of language is important. Ang sa akin nga dapat when you're doing advocacy work, kanya rin naman 'di ba kaya nga may parliamentary immunity yung mga members of the Senate and the House kasi nga kailangan yung lengguwahe mo, masabi mo at maparating mo at mapadama mo sa taong bayan kung ano yung hinagpis, ano yung gusto mong mensahe. Kaya nga sa akin lang dapat nga mas may leeway yung mga advocates na lawyers eh. Siguro kung sa judges hindi, 'di ba? Pero advocates po kami. Tsaka tao rin po kami, 'di ba? Na sometimes we really communicate. We want to communicate, 'di ba? The disdain, yung hinagpis and sometimes using language na kinakailangan pagpasensyahan sana, mas malaki sana yung leeway, hindi yung in our advocacy work para bang sobrang constrained yung mga abogado. So yun lang, yun yung tingin ko doon, no, na I understand that there are several ways to skin something, di ba? Pero this is one way to be able to communicate, di ba? We don't always agree with how it was communicated, but it has to be communicated nonetheless, and that leeway must be extended to advocates, to lawyers, and not unduly constrain us from speaking out and sometimes appealing to also emotions because tao po tayo hindi lang naman logic ang ginagamit natin, di ba? Ang what separates a human decision from the decision of an AI or a machine is that it's both logical and emotional. And kailangan makatap ko sa emotion na yon. At sometimes you really need to use strong language. Pero ngayon, para bang maggagamit tayo ng malakas na language bilang advocate, bilang lawyers, kailangan magdalawang isip kasi baka mawala sa iyo yung profession na pinakamamahal mo. So sa amin po, nagpo-fulfill kami ng advocacy, it's because mahal namin yung profession at ginagampanan namin yung role namin bilang abogado. No? So sana mas maintindihan yung klaseng ganyan. And I feel like in other jurisdictions, napansin ko lang, even in the United States, hindi sila ganyan ka-unduly restrictive sa abogado na pati yung freedom of expression nila and in advocating and even in politics unduly constrained. I don't think so. No, hindi ganyan kalala yung disiplina. At kung ganyan talaga kalala yung standards na inilalagay kahit sa advocates, kahit sa lawyers, sana it applies to all.